Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama natin ngayon sa studio si Marivic Alminia, 26 years old, narareklamo, ay Mary Joy Takay, Marketing Manager ng M Global Services. Ito raw ko sa mga boss. Ito yung uri ng tech scam. Lex, alam niyo naman to. Ng panahon pa to, panahon pa ng kopong to. Nananalo raw siya ng 580,000 pesos. Subalit, kailangan magbayad muna ng 2,900 pesos para sa processing at makuha ang kanyang napanalunan. Humingi daw ng 2,005 pesos ngayon, pangdagdag, para daw mapabilis ang pagkuha ng pera. Ito mag-iingat ho kayo. Kaya lang susubukan ho natin kung makakausap ho natin. Ito ho yung scammer ho mismo sa telepono. At kung magpapanggap ho tayo, kasama ho natin ngayon, ito yung kapatid ng biktima. Kasi nadengoy sila eh. Kumbaga, iniwan niya ang cellphone niya. Ito naman kapatid niya, abay nakibalagtaktakan, nakipag-text, nagbigay na ng pauna na 2,900 pesos. Sinarapan ngayon. So ngayon, tinatawagan siya. Ito ngayon mismo yung biktima. Kaya tatanungin natin, Lex, papanggap. Okay, Marivic, diretsuhin mo na, paano ba nangyari na kung saan ikaw naman hindi naniniwala dito dahil anong paliwanag nila doon sa kapatid mo at bakit nakumbinsi rin yung kapatid mo rito? Dahil daw po pag nagbigay daw po ng 2,900 yung kapatid ko, mapapabilis at kinabukasan daw po maire-release agad ang pera. Alright. Ngayon, sabi ko, huwag niyang paniwalaan kasi gawa na, nung una po, nag-text na rin yan sa akin. Sabi niya po, meron daw po talagang katibayan kasi pinadalan pa po siya ng mga, na talagang katibayan na meron po talagang makukuhang pera. Tapos yung mga code po na galing sa bangko, kilala naman po talaga na branch manager, ganyan-ganyan. Tapos kung yun, nagbigay nga po daw siya. Nung sinabi niya po sa akin, nakapagbigay na po siya ng 2,900. Okay. So, ito yung nakikipag-ugnayan po rin sa inyo, panay ang text. Opo, hanggang ngayon po nagte-text pa rin po siya. Sige, tatanong kasi, pwede ba natin makakausap sa telepono para nare-redial natin telepono, baka makausap. Magpapanggap tayo rito, Lex, kung masusubukan natin, makukuha natin para mapakinggan mismo na tinatawagan. Sa palagay mo kaya kung pwede mong tawagan yun sa telepono mo na yan, tingnan natin kung makakuha natin and then magpanggap ka na, sabihin mo, kuya mo, anong kuya mo ako, bigay mo yung pangalan, pagkatapos galing, sundan lang kita para malagay natin sa ere kung magagawa natin ngayon, kasi sinusubukan natin sa telepono, ayaw niyang ibang number Ibang number eh. Mas maigi yung number na pinadalhan. Ayan, siguro subukan. May speakerphone ba yan? Meron po. Sige, subukan natin. Sige. Madalas kasi, I'm sure kayo ho, mga nanonood ngayon, baka nakakatanggap kayo ng mga ganun pong text na sinasabi na nalo kayo ng 500,000. Okay. Kapag 500,000, malaki yun. I-speaker mo, pagkatapos tingnan natin kung makukuha natin para marinig nyo mismo yung scammer dito. Live sa telepono, subukan natin. Ngayon, alam niyo yung telepono mo, kailangan sasagutin niya. I-speakerphone mo kung nag-ring. Nagre-ring po siya. Okay, hindi namin marinig ang ring eh. Itaas mo para lagyan mo sa yun. Okay. Sige, inaantabayan natin next. Baka sakaling makuha natin. Para at least magkaroon ng idea yung ating Yes, ma'am. Ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, nasa biyahe pa po ako. Okay lang po ba? Kasi nasa akin na po yung 3,000 na sabi ko po sa inyo kanina. Nasa biyahe pa po ako, hindi ko kita maririnig. Ganito po kasi ma'am yung pinadalan po ako ni Tito. Pinatay. pinutol niya. Pinatay. Narinig nyo, Lex, subukan natin ulit kasi nasa biyahe siya.
Yung inyong napakinggan kanina, conversation ho ng scammer na talagang sinubukan natin, just text lang yan. Pero ngayon, tatawagan uli natin. Ang gagawin mo ngayon, ipasa mo sa akin ang kung kuya mo na akong may pera, interesado kunyari ko. Wag na yung sa telepono magre-redial. So, ito lang, Oo, dito dito lang, sa dito kanya. lang. Ito lang, hindi kilala yan eh. So, tawagan mo ulit. Tingnan natin kung Okay ano. po. Kasi nasa biyahe eh. Sige, tawagan mo ulit. Pasa mo sa akin, sabihin mo, ako naman ang kuya. Okay. Dito po, sabi ko sa kanya. Dito, Okay sige. po. Dahil, taklaksan mo ang speaker mo, ano, para marinig natin, para na. Sinusubukan natin, ano. So, nag-ring pa lang, Lex. Machempo natin. Kanina, lumutang ng humag, eh. Oo. Kung pinanonood nyo ngayon, mga bossing sa KP, actual ho itong pagtawag natin sa scammer sa text scam. Kayo mga nasa likod ng text scam. Nasa biyahe raw kanina. So, pag natsyempohan natin, ayaw na sumagot. So, kung kayo ho'y nanonood sa TV ngayon, nakikita nyo, Pinatay po. okay, pinatay. Pinatay. No. Anyway, sige, ganito na lang. Mga boss, sinusubukan ho nating ibabad sa telepono para marinig nyo ho kung paano makikipag-usap ho yung mga scammer ng text scam. Matagal na ho ang text scam. Since time na nauso yung text, na nanalo ka. Nagbigay na ho ng babala yung Globe, Smart, Sun Cellular, Pati NTC. pati NTC, na kinakalat ho yan. Kaya lang, meron ho talaga nabibiktima. Yes. Hanggat may nabibiktima, patuloy yung alam panluloko. So, nakita niyo na ho kanina, babae ang kausap, nagpapanggap na marriage. Sa boses pa lang, Lex, mukhang Yeah. dorobo na eh. Nakakala mo, nagtitinda ng mga ewan. Mukhang manager ba yan? Siguro, nakadengoy na sinarapan na, nahulog na kasi. So, mahirap po ito eh. Kasi laging pakikipag-usap ng text scammer sa inyo, sasabihin, padala ka sa pamamagitan ng mga kung anong remittance company or sa mga Bangko. mga dito sa anong ginamit sa iyo? Ano? Saan mo pinadala yung Sa pera? Palawan po. Sa Palawan Express. So kung kayo ho'y nanonood ho sa amin, sinubukan ho natin, at least napakinggan nyo na kanina live, hindi natin, mailap ho talaga sila eh. Maingat ho sila dahil alam ho nila, kasi sa kanila, kung sino hong papatol, hulog agad sa kanilang bitag. Yun. Ikaw, Lex, yung Sa kanil, ang ano kasi ho, ang mga kababayan ho natin, minsan kapag tayo po ay nakakatanggap ng ganito at malaking halaga ho, ang sabi, kayo po ay mananalo ng ganun po kalaking halaga, minsan nasisilaw tayo at doon po tayo na nahuhuli ho, yung pain po ng mga dorobo. Kaya mas maigi ho, mag-check tayo kung minsan, wag na ho ninyo pansinin yung mga ganun. Dahil imposible ho mangyari ho yun kaya na kayo po ay nanalo. Dahil wala naman ho siguro kayo nung pinadalang mga ticket or wala kayong biniling ticket para kayo manalo sa isa pong raffle. Okay, ganito ho yan eh. Mga rundown ho natin. Ang text scam ho kasi, makakatanggap ho kayo ng congratulatory text messages Yun. na kayo nanalo. Sasabihin, nabunot inyong pangalan sa pamamagitan ng inyong, ito yung mga cellphone number o di kaya yung... Ni-random daw. Yung randomly. Ikaw naman ngayon, isa nagkatugma naman dito ho sa ating kapatid ng biktima, na pambayad pa naman sana sa renta ng bahay, Oo. na ibigay doon, ay akala, totoo. So kapag ho kayo'y napapaniwala dyan sa mga congratulatory text messages at random ho yan, kapag ho kayo pumatol dyan, hulog na agad kayo sa bitag ng mga dorobo. Huwag nyo na ho pagpapansinin. Kasi kahit na ho NTC, sabi mo nga, mga telecommunication companies, nagsabi na ho yan, all-out bulletins. Kaya lang, meron ho kasing iba na hindi masyado nakikinig sa mga balita or hindi masyado aktibo, kaya naloloko. Alam mo, isa sa para matigil yung mga text scam na yan, yung registration ng mga SIM cards. Ayun. Pag naka-register po mga SIM cards, alam na alam po kung sino may-ari ng number na tumatawag sa nagpapadalaw ng mga text scam na yan. Okay.